Isang mahalagang babala na maging lubhang maingat at alerto laban sa scammers ang ipinahayag ni Minister for Cybersecurity, Claire O'Neil, para sa mga mamamayan ng Australia. Kaugnay ito ng nangyaring CrowdStrike technical incident noong Biyernes kung saan nasa 8.5 million computer sa buong mundo ang tinatayang naapektuhan. Upang maiwasan na maging biktima ng phishing ang Australian businesses at citizens, binigyang diin ni Minister O'Neil ang paggamit ng mga hakbang na ipinapayo ng ScamWatch sa pamamahala ng National Anti-Scam Centre. There is something critical that I would like to ask Australians to do today, and that is be really careful and be really on the lookout for attempts to use this to scam Australians and to scam small businesses. So what we are seeing some reporting of is attempts to conduct phishing through the incident that's just occurred. Now here's what we want you to do. We use the ScamWatch 4-step protections for people. Bukod sa airlines, airports, hospitals, government offices, supermarkets at global businesses, apektado rin ng outage sanhi ng depekto sa software update ng cybersecurity company ang financial institutions. Kaya payo rin ni Australian Competition and Consumer Commission o ACCC na namamahala sa National Anti-Scam Centre na huwag basta-basta mag-download ng unsolicited software kapag may natanggap na tawag dahil bibigyan nito ng access sa iyong computer, pati banking details ang scammers. Ayon kay Ms. O'Neil, bagamat malawak na gawain ang isinagawa noong weekend upang maisaayos ang mga naapektuhang sektor ng ekonomiya, posibleng abutin pa ng hanggang 2 linggo para tuluyang makabalik online ang lahat ng serbisyo. Nagkaroon din ng pag-uusap sa pagitan ng CrowdStrike at National Coordination Mechanism kung saan ipinahayag ng cybersecurity company na malapit na nitong ilabas ang isang automatic fix bilang tugon sa insidente. Hindi naman matukoy ni Australian Chamber of Commerce and Industry Chief Executive Officer Andrew McKellar kung ano ang halaga ng naging epekto ng outage sa mga negosyante. Dahil nangyari ang insidente noong Biyernes ng hapon, marami sa mga establishments ay makakakuha pa lamang ng kinakailangang IT support ngayong araw ng Lunes. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon.